Okay, we're live. Kamusta po sa lahat ng nanonood sa atin, sa Pilipinas, sa abroad? Swerteng-swerte tayo sa araw na to, di ba, Doc Lisa? May bisita po tayo. Oo, sobra. Expert, magaling, mabait. Sobrang galing ang ating guest ngayon kasi nga gusto natin tulungan yung milyon-milyon nating followers. Gusto namin kayo mapasaya, makuha yung pinaka-best information. Minsan kasi syempre hindi ko na alam eh. Kaya kinuha natin napakagaling na surgeon. Isang colon and rectal surgeon, si Dr. Ramon Estrada. Dati siyang past president ng Philippine Society of Colorectal Surgeon. Ibig sabihin sa lahat ng mga colorectal surgeon, naging president siya. Plus head siya sa Makati Med Section of Colorectal Surgery. Ang masasabi ko lang po, basta meron kaming kamag-anak, o sana hindi naman mangyari sir or ako. Alam ko naman talaga kay Dr. Ramon Estrada tayo magpapa-opera. Siya talaga. Sa nanay ko, sa kapatid ko, siya talaga. Tsaka isa pa, ako na lang sir magsasabi para sa kanila na kung talagang mahirap na kaso, pag yung mga mahihirap na kaso na minsan hindi na kaya ng iba, si Dr. Ramon Estrada ang tinatawag. So, ibang klase talaga. Nakuha ko na po lahat ng questions nyo, libo-libo ang questions nyo, at without further ado, kamusta sir, Dr. Ramon Estrada? Magandang umaga at ako'y nagulat na meron na tayong show na Facebook ni Doc Willie at Doc Lisa. At nagulat ako sa mga pasyente na ibahagi nga sa akin na maraming followers dito sa show na ito. So sana makatulong tayo sa ating munting kaalaman. Sir, kung nakikita nyo yung mga dumadaan na check, para yan sa inyo. Oh. Happy sila sa iyo. Walang angry face. Di ba? Walang angry face. Yan. Tapos itong mga lumalabas na comments, actual comments yan, real time from abroad. Kaya sabi ni Grace Lumibaw, kamusta daw kayo? Yan, 100 people na nagche-check. Kita nyo. So, makakausap natin sila real time sa buong mundo, especially abroad. Basta may internet lang sila. Ito si Jason. Ang galing, no? Kasi ako ay medyo may konting edad na hindi na ako nakakapag-Facebook o hindi ako marunong mag-Facebook, but sa technology na to, ang galing pala talaga. Yes. At nakakita tayo. Yes, sir. Trabaho ko na yon. Kunin ang pinakamagagaling na doktor at pinakamababait. In short, hindi lang magaling, mabait. At ibibigay natin sa ating kababayan at libreng consult. Nandiyan yung mga questions ng ating kababayan. May na-print out na si Doc Lisa. I think 100 questions. Sir, first topic natin na very common, it's gallbladder. Okay. Ang daming nagtanong about gallbladder stone, gallbladder disease. Ano ba tong gallbladder? Well, ang gallbladder disease na ito ay parang naging napakadaming pasyente ngayon dahil sa pagpalit natin ng pagkain. Maraming masyado tayong kinakain na taba, maraming masyadong kolesterol, kaya nagkakaroon tayo ng mga bato. Ngayon, marami rin naman na may gallstones na nakikita lang sa ultrasound na wala naman nararamdaman. Yun, binabantayan lang. Kasi kung lahat naman ooperahan, baka naman... Bakit sir yung iba inooperahan? Ayaw sagutin ni sir. Okay. Basta si sir pag kailangan operahan. Pag kailangan, pagka sumasakit yung tiyan, yan, okay. kailangan operahan. Pag nagsususpetsa ka ng cancer, kailangan operahan. Okay. Pagka yung bato ay napakalaki. Anong size ang inoperahan? Mga 2.5 centimeters and above, dapat operahan yan. Basta nagkasimptoma na, dapat operahan. Kaya lang kung wala naman simptoma, ako ino-observe ko lang yung pasyente. Okay. Doc Lisa, hawakan mo na lang. Hindi na kailangan yung ganito. Yan. So, pwede natin i-point. Dito na lang, Doc Lisa. Or ako Sige, re-reverse natin. Pwede hawakan natin na lang ganito. Yan. Dito ka na lang, Doc Lisa. Dito ka sa side, sir. Yan. Okay. So, Side view na lang kung natin. titignan natin, ito ang ating atay. Yan. Ito ang ating atay. Nandito ang ating gallbladder. Okay? So, yung ating atay, yung gumagawa ng tinatawag na papait o yung bile. Yung bile na yan, pumupunta sa mga bile ducts
at bumababa ito sa ating first portion ng ating maliit na bituka. So, yung gallbladder natin, ito yung nagsustor ng bile. Tapos, pagka kumakain tayo, yung bile na ito ay bumababa at humahalo sa ating pagkain para matunaw at ma-absorb yung ating kinain. Sir, ano bang nitong bile? Ano bang purpose niya? Kung wala tayong bile, yung panunaw natin para sa taba, mawawala. So, importante na meron tayong bile. Yes. So, ang bato na ito, kuminsan nahuhulog dito. At yun ang nagiging problema. Okay. So, kung yung bato, hindi naman nag-aabala, hindi naman kailangan galawin yan. Kaya lang pagka yung bato, umipit dito sa leeg, yan ang magkukos ng pain. At pag nag-cause ng pain yan, isusumpa nyo at gusto nyo patanggal na yan. So, anong delikado, sir? Anong klaseng mga bato? Ang delikado kasi is kung yung bato, kahit yung sabihin natin maliit, pwede rin mahulog pababa dito. Kaya lang kung operahan naman natin lahat na may gallbladder, kawawa naman ang pasyente. Baka namang hindi kailangan, isa-subject natin sa operation. At ang operasyon, paminsan-minsan, nagkakaproblema rin. So, kung may masakit, dapat tanggalin. Kung yung gallbladder ay may namamaga, kailangan tanggalin. Kung may bato na napakalaki, kasi pag napakalaki, malaking tsansa na mag-develop ng cancer. Meron din gallbladder cancer. Yes, may gallbladder cancer. Kailan bihira naman yun. Bihira magkaroon ng gallbladder cancer. So, kung gallbladder cancer, dapat maganda ang pagka-opera dyan. Kung hindi, sandali lang ang buhay. Sir, alam ko maraming kababayan natin gusto yung mga iniinom, nagtatry ng mga natural, mga olive oil, ganun-ganun. Ano ba experience yun? Meron po bang pampatunaw na gallstone kung meron na siyang gallstone? Okay. Marami kayong mababasa sa internet. Unfortunately, marami rin akong pasyente na sinubukan na rin yan kasi ayaw maniwala na kailangan operahan. Pagka babalik sila, ganun pa rin, masakit pa rin ang tiyan. May iinom ng olive oil, may iinom ng apple cider, may ilalagay. Ngayon, may danger ba pag inumin nila to o okay lang i-trial nila kung gusto nila? Ang problema dito, palagay ko sayang lang Sayang lang yung pag-inom nito. Dahil nasasabi nila may lumalabas. Natural naman lalabas yung ating dumi. So akala yun na yung bato. So hindi sa aking experience, nanghihinayang rin ako sa oras sa pasyente kasi sasakit yung tiyan. Gamot, may gamot ba? Yung gamot, napakaliit ang tsansa na mawala yung bato. Anong gamot to, sir? Yung mga Ursofac, yung mga Roatinex daw Roatinex, yun yung mga gamot na yon. Ang sinasabi ko nga, less than 5% na niliit yung bato, tapos iinom ka na, napakatagal niyan. Pagka tinigil mo yung inom ng gamot, babalik uli at babalik yung gamot. So mga 1 or 2% lang talaga yung mawawala. Ano yung mga complications, sir, ng let's say naoperahan na, anong nararamdaman ng pasyente? Opo, lagi daw po may sintomas silang nararamdaman pagka-opera. Pagka-opera, ang sinasabi ko nga, since nawala na itong imbakan na ito, ang tawag ko dito freezer. Gumawa ko ng term dito. Ang sinasabi ko nga, siya yung storage ng bile. So nawawala yung storage ng bile mo. So pag tinanggal natin to, so lahat ng operasyon, tinatanggal ang gallbladder, tinatanggal ito. Okay? Now, yung papait natin o yung bile, bababa dito sa ating bituka, maghahalo sa ating pagkain, at ito magpapalusaw, magtutulong sa pag-digest ng ating pagkain. Now, pag nawala itong imbakan na ito, ang sinasabi ko sa pasyente, hindi ka na makakain ng sobrang taba. Kasi pagka kumain ka rin ng sobrang taba, magtatay ka. Okay? So, kung normal naman ang kain mo, normal pa rin naman ang mangyayari sa'yo. So, tama rin naman, maganda rin yung nangyari na yan dahil masama ang kumakain ng sobra ng taba. Masama sa puso, masama sa cancer.
Yun ang mga problema. Sir, tanong po ng atin mga Yes. nakikinig sa Facebook, may pain daw po after the operation. Medyo malapit dun sa hiwa. Hanggang gaano katagal po ba yung pain na mararamdaman? Well, yung hiwa mismo, magkaka-pain yan. 1 or 2 months may konting discomfort. Sometimes, pag malamig ang panahon, pwedeng sumakit ng konti yung sugat. Bakit sir sumasakit kung malamig nga ang panahon? Hindi ko rin tiyak eh. Kaya lang siguro parang sa arthritis yan na pag malamig, masakit. So, pag sobrang lamig, may konting kirot. Pagkatapos nila operahan, pwede na magtrabaho. How many weeks? Sandali lang yan. Nakakatrabaho. Naalala ko nga isang pasyente ko na driver ng bus. Ito yung ano pa, yung napakabigat pa na manibela. Yung gallbladder niya sumabog na. After 1 week, nagtatrabaho na siya. Sabi ko, bakit ka nagtrabaho? Sabi niya, well, okay na ako eh. So, pwede naman magtrabaho kung gano'n lang ang trabaho. Okay. Meron tayo, sir, payo ba sa mga, kapwa doctors na nakikita nyo? Like, meron man mga tips na sa pag-diagnose ng gallbladder o sa pag-opera? I'm sure. Kasi nga, minsan madali, pero sabi niya, minsan may complication. May complications Ano yan. ba mga dapat bantayan? Like kaming mga hindi naman surgeon. Well, ang pinaka-complication talaga ng gallbladder surgery is madali mo yung tinatawag na bile duct. Pag nadali yung bile Pag duct, nadali mo yung bile duct, ano mangyayari, sir? well, maninilaw ang pasyente pagkatapos ng operasyon at kakailanganin pa niya ng another 1 or another 2 or another 3 operations. So kailangan i-retain yung bile duct. Oo, yung pinaka-bile duct natin, dapat hindi yan ma-injure. At kaya nga, kung kailangan na operahan, saka inooperahan. Dahil may tinatawag na risk rin. Mga ilang percent ang risk na natin? I'd say 1%, less than 1%. Pero pag kay Dr. Estrada, 0.01%. Doc Lisa, dami kang question. May question Lisa, po dito ka. si Macario Alpapara, gallstone 9.5 cm, though 80 years old na po ang kanyang ina. Okay. So, pwede pa daw so- ba or wag na lang? So, kung titignan mo, depende sa nakikita mo sa nanay mo. Number 1 is, sumasakit ba yung tiyan niya? Kung hindi naman sumasakit, at alam natin, medyo malaki na yung bato, no? Malaki na yung nangyayaring bato. Titignan mo rin yung edad. 80 years old, 80 sir. years old. Kung sa tingin natin, tatagal pa ba ang nanay mo ng mga 20 o 30 years at malakas pa ang nanay mo, pwedeng tanggalin yan. Ngayon, depende rin kung sino ang magtatanggal. Kasi kung hindi rin bihasa, hindi rin maganda yung anesthesia niyan, baka madali pa. Oo, maganda talaga yung mga advice nyo. So, kailangan talaga makakapili din ng Oo. tamang doktor Oo, para doon sa... importante kasi ang pag-opera, meron kang kasama, merong tumutulong sa iyo sa pag-opera, yung anesthesiologist. So, kailangan mo. magaling yung anesthesiologist. Dapat magaling rin yung anesthesiologist mo. Dapat pipili rin yung siruhano na magaling anesthesiologist. Kung hindi, naayos nga yung gallbladder, patay naman yung pasyente. So, importante yun. Oh. Tapos kayo, sir, ano yung pinakamatandang patient na naoperahan nyo? 98 o 99? 98 years old? Anong kaso yun? Mga cancer ito. Mga okay. cancer. Nakailan. Ang nakikita ko nga, habang tumatagal ako sa practice, mas tumatanda ang aking mga pasyente. Sa isang taon, ang naoperahan ko na mahigit 90, siguro mga between 8 to 10 patients. 10 patients above 90 years old. Above 90 years old. Napakagaling talaga. So, above 90 years old. Kaya nga, sabi ko, Lahat naman okay, sir. Yes. well, most of them okay, no? Kasi Sa age, meron tayong risk, may high risk factor na yon. But sabi ko nga, parang inaadya tayo ng Diyos, natutulungan tayo at nabubuhay naman ng marami sa pasyente. Okay. Oo. Yung isa ko nga, 100 years old na ngayon, na-operahan ko noong 95 years old siya. Anong kaso yun, sir? Cancer ng bituka ito, 1 year siyang tinatransfuse.
Ng dugo. Oo, kasi kawawa naman. Kasi ayaw na operahan dahil sa edad. well, ayaw ng anak dahil natatakot yung anak. Ngayon, sinabi ng kanyang doktor, hindi pwede ito. Kailangan gumawa tayo ng hakbang dahil hindi naman kami transfusionist lang. Kaya sinabi ko sa anak, hindi ka na nga kinakausap ng iyong ina dahil sa sakit ng tiyan niya, gawa natin paraan. Ngayon, nag 100 years old nung November. Invited kayo. Yes. Kaya masaya naman na nabubuhay ang pasyente. Kaya lang, kagaya ng nanay mo na tinatanong na 80 anyos, yan ay merong evaluation dapat ng doktor. So hindi porke sinabi kong malaki yung bato, kailangan operahan. Kung nakaratay na yung pasyente sa kama, napakahina na ng pasyente, hindi niya kamamatay ang kanser. Dahil matagal pa yan bago ma-develop niya yung cancer na yan. At kung wala naman nakikitang senyales sa ultrasound niya o sa CT scan na cancer at ganung edad, baka hindi kailangan galawin. Okay, maraming salamat doon sa topic nating gallbladder stone. Kasi nakikita nyo po, hindi talaga simple yung mga decisions ng mga doctors like Dr. Ramon Estrada. Talagang iniisip, talagang sa tagal ng practice siguro, sir, no? Na kailangan rin yung experience. Yung importante is, number one, dapat makatotoo ka sa pasyente. What do I mean? Makatotoo. Honest? You should be very honest to your patient. Ako, ang tingin ko sa pasyente para lahat kamag-anak ko. So kung ito ang kamag-anak ko, ano ba ang gagawin ko sa kanila? Ano ba ang sa tingin kong nararapat? Ito yung ipapayo ko, ito yung gagawin ko. Hindi ano yung ikatutuwa ng aking bulsa. Hindi yun ang tinitingnan ko. Sa akin, kailangan, ano ba dapat ang kailangan gawin sa pasyente na mapapahaba ang buhay, mas maiiki ang kanyang kalagayan, yun ang ginagawa ko. Yes, sir. Sir, may tanong po ako, bilang cancer surgeon kayo. Kailangan po ba alam ng pasyente kahit napaka-nervyosa niya? Na may cancer. Kasi may iba sasabihin ng kamag-anak, huwag na hong ipaalam. Oo. Ganyan. Ano po ang nararapat at tama? Ang ideal talaga, kung titignan mo, dapat malaman ng pasyente. Kaya lang, yung pagkaalam ng pasyente, hindi naman kailangan biglain ng pasyente. Pwedeng, sabihin may bukol siya, kailangan tanggalin yung bukol. Totoo naman na, marami naman na yung bukol hindi pa natin alam na cancer. And eventually, kasasabihin natin. Kasi pagka malaon na, kahit yung pasyente, lahat naman ng pasyente nakakaramdam yan. So sila mismo ang magtatanong sa'yo. Ngayon, yung doktor, hindi kailangan na brusko ka. Sabihin mo, may cancer ka, mamamatay ka na. Siguro, hindi karapat-rapat yun. Dahil, hindi ka naman Diyos eh. So, dapat, kung ano yung personality ng pasyente, ibabagay mo yung isasabi mo. Pwedeng dahan-dahan, pwedeng pag nagtanong siya, pwedeng sabihin mo kaagad. So, lahat ng pasyente, iba-iba ang pagbigay mo ng mensahe sa kanila. Sir, meron tayong question right now from, I think, kamag-anak niya, fatty liver, 1 cm nakita sa ultrasound. Anong advice natin? Well, kung wala namang symptoms. Kung wala namang symptoms, Pinagbigyan ko lang kasi nakita ko yung kung wala namang symptoms ang pasyente, 1 cm. 1 cm yung stone, sabi ko nga, kung may simptoma, ako, pinapatanggal ko. Ngayon, kung may diabetes, baka mas maganda tanggalin na rin. Kasi kung may diabetes, mas maganda tanggalin na. Tanggalin na. Ang isip ng kababayan natin, may diabetes, huwag operahan. Okay. Ganito yan eh. Ang problema is, pag may diabetes ang pasyente at matagal long-standing na yung diabetes ng pasyente, kung mamaga yung gallstone na yan o yung gallbladder na yan, mamaga, yung ating diabetes, inaano niya, minamask niya yung pain. So, hindi niya nararamdaman masyado yung nangyayari. Yung pala, bulok na sa loob. So, kung meron simptoma, may pamamaga ng konti ang gallbladder, tapos may diabetes, mas magandang matanggal. Okay. Huwag kayo matakot na hindi hihilom yan.
dahil may mga gamot naman tayo dyan. Meron tayong insulin na for a short time, pwedeng bigyan ng insulin yan para mas makontrol. So nakita nyo talaga, iba talaga yung pag-iisip talaga nung pag talagang magaling na doktor, talagang malalim talaga eh. Kaya ako, lagi ako nagtatanong, lagi ako nagko-consult. Pag hindi ko alam, itatanong na. Doc Lisa, breast cancer. Ang next na very common topic na tinatanong, sir, ay yung breast cancer. Oo. Ang daming may breast, may bukol, ready ni Doc Lisa. Ano ba tong breast cancer? Paano? Well, sir, pwede tayo magsabi na rin. Ang napakarami ngayon is napakarami na sa babae. Actually, ang ang Filipino ay 1 in 10 women would develop breast cancer. 10%? 10%. Tayo, Breast cancer, tayo sa Asia, ang Bakit, sir? pinakamataas ng breast cancer. Bakit naman? Kung sa aking tingin, dahil sa ating kinakain din. Okay. Dahil kung titingnan mo sa among Asians, palagay ko tayo ang pinakamataba, pinakamalusog, pinakamasarap kumain. Makikita mo yung mga ibang neighboring countries natin, Cambodia, Vietnam, mapapayat sila eh. Thai, mapapayat. Tayo medyo So, sa ating fat is one Risk cause. factor. So, itong breast natin, ito ang pwedeng magkaroon ng cancer. Yung cancer na yan, magmumula dyan, kakalat yan, pupunta yan sa tinatawag nating kulani. O, ang kulani natin ay nasa bandang kilikili. Kung minsan yung kulani naman pwedeng pumanig or pumunta rin dito sa ibabaw ng ating collarbone. So may kulani rin na nangyayari dyan. Kadalasan, sir, paano ba pagkapa dapat nito? Pag kumapa, ang sinasabi ko sa pasyente, usually when you are 20, 25 years old, dapat nagsastart ka na kumapa ng iyong breast. At ginagawa mo ito pagkatapos ng regla. So, pag natapos na yung tinatawag na monthly cycle ng babae, kinakapa yung breast, pwedeng nakahiga, pwedeng habang naliligo yung pasyente, at dapat kinakapa niya parang relo. Ibig sabihin, one area at a time, kakapain niya from outside towards the nipple, outside towards the nipple. So, ganun ang pattern ng pagkapa niya. Okay. Bakit ginagawa yan pagkatapos ng regla? Dahil yung hormonal levels natin ay mababa na. Okay. Kaya pagka ginawa mo before the menses, matatakot ka, sasabihin mo, napakadami mong bukol dahil nagkakaroon ka ng fluid accumulation dyan, nagkakaroon ka ng fibrocystic changes ng breast because of the menstruation. So, dapat yan, every cycle, every menstruation, kakapain mo yan. Pwedeng nakahiga ka, pwedeng, kung minsan ginagawa is, nakataas yung isang kamay, tapos sinasalat mo pababa towards the nipple yung kapa. Okay? So, yung pinakadulo ng daliri ay gumagapang para maramdaman mo. Ngayon, pag meron kang naramdaman na kaiba-iba na hindi mo dating nararamdaman, pinakamaigi, magpakonsulta ka na sa doktor. Kailangan makita ng espesyalista yan para masabi kung may problema. Okay. Anong test ang ginagawa, sir? Well, depende sa edad. Okay? Kagaya ng mammography, ang mammography, pag bata pa yung pasyente, pag below 35, wala masyadong makikitang information. Dahil yung breast ng babae, fatty pa, fibrous pa. Bakit natin mas nasasabi yan? Habang nagkakaedad ang pasyente, yung pinaka-breast ng babae, bumababa, nagsasag yan. So, ibig sabihin, yung fibrous tissue na nag-hold sa kanya, nawawala. So, pag bumababang ganyan, yung mammography, nakaka-penetrate na. So, mas maganda kung meron ng 35 and above, pwede na mag-start ng mammography. But below that, wala kang makikita na sa mammography if less than 35. Bali, sir, ngayon ko lang narinig yan. Parang hindi makikita nung mammogram yung bukol. Yes. Matatakpan ng breast tissue. Ang lalabas dyan, ang mabasahin nila, dense breast. Yun ang babasahin. So, pag may dense breast,
hindi niya makikita yung hinahanap natin na bukol. So, anong test sa 35 and below? Usually ultrasound. Ultrasound. So, yun ang ginagawa. Ultrasound ang ginagawa. Wala namang masama kung lagi nagpapamammogram, 35 and above. Well, like anything, we know may dose ng radiation yan, but kung titignan natin yung advantage and disadvantage, palagay ko magiging advantageous kung may makukuha or may makikita later on na breast tumor. Anong klaseng surgery ang ginagawa dito, sir? Anong bang options? Para alam lang nila, anong surgery, anong Ngayon, chemo, may bago na ba ngayon? Number one, kung benign, yung breast mass, sabihin natin, lumabas na fibroadenoma yung bukol ay solid lesion, mas magandang tinatanggal yan. Hindi naman, simple lang naman ang operasyon nun. Para rin maisuri kung talagang fibroadenoma yun. Kasi hindi rin liliit yung bukol na yan. Kadalasan, mas lumalaki yung bukol. Bakit ooperahan, sir, yung fibroadenoma? Kung may sukat ba yun? O pwede ba hayaan na lang? Well, pwedeng i-observe, no? Again, clinical yan. Ang fibroadenoma na nangyayari sa mga age 15 to 35, medyo bata. Tapos, very movable yung bukol. Yung pagkapa, very important sa kumakapa niyan. At sinasabi ko rin sa pasyente, liliit ba yung bukol? Kung most of the time, hindi liliit yan. Lumalaki yung bukol. So kung papabayaan, kung minsan yung bukol lumalaki masyado, mas malaki pa sa breast, hindi rin maganda. Okay. Ngayon, yung cancer, yan talaga kailangan operahan. Sir, merong mga nahingan magpapa-fine needle aspiration biopsy. Takot yung mga babae kasi yung paniniwala na pag daw tinusok, lalong kakalat. So, papayag po sila or hindi? Well, yung options ngayon, kagaya ng fine needle, is there, no? But kung iniisip ng sirohano o nag-iisip ng breast specialist, yung bukol, may tinatawag tayong core needle biopsy. Merong, para siyang karayom pa rin, kaya lang kumukuha ng kapirasong laman. Yun, nasasabi kung cancer, nasasabi kung anong klaseng, kung sensitive yung cancer sa mga hormones, para malaman natin kung anong klaseng igagamot natin sa kanya. Ngayon, kung sabihin natin, tubig yung laman, fluid yung laman, yung tinatawag natin na fibrocystic changes, fibrocystic disease, yun, kinukuha nila natin ng tubig just to verify. Pwede natin ipadala sa lab for cytology. Dapat hindi sila matakot kung karayom kasi hindi totoo yan na kumakalat. Hindi kumakalat, sir? Hindi kumakalat yan. Hindi kumakalat yan. Okay. Doc Lisa, may mga questions ka? Yes. Okay, sobra tayong swerte talaga. Ang dami ko natututunan. Actually, ang ginagawa ko kasing iba, sir, yung level ng discussion ko kadalasan, minsan level na pang doctors din eh. Na kaming mga hindi sirohano, natututo rin kami kay Doc. May mga questions mo sa mga kababayan natin, Doc Lisa? Okay. Yes, opo. May bukol sa suso, ang sabi daw sa probinsya, bakterya daw po kasi nakapa dun sa lugar ng kilikili. Oh, okay. Bacteria. Abscess, siguro. Well, pag sinabi mong bacteria, may nana yan. May kasamang nana or may infeksyon. Yun nangyayari kadalasan pagka buntis, tapos pwedeng nasugatan ng kanyang sanggol o yung bata, nakagat yung nipple, kuminsan nagkakaroon ng breast abscess. O kuminsan rin, kahit hindi buntis, pwedeng naikamot. So, makikita yan na mapula, masakit. Yun, kailangan palabasin yung nana niyan. Kailangan busalin yan. Kailangan buksan, lagyan ng drain at palabasin yung nana na yan. Baliwala yung sa inyo, sir. Kaya nyo, di ba? Madali kay sir yun. So, Yes, 43 years old.
cyst sa suso. Yes. Pero hindi, sabi niya menopause, pero palagay ko malayo pa kasi 43 pa lang. Ano po ang dapat niyang gawin? At sa lahat ng mga babae na may nakakapang cyst. Okay. Number one is dapat yung tinatawag natin yung age na yan, kailangan tayo mag sonomammogram. Ibig sabihin, mammogram. Anong sonomammogram? Well, ultrasound, Sabay. mas maganda kung sabay. Ultrasound at mammogram. Ang importante dyan, aside from that, is makapa ng specialista yan. Kasi, Ano ba yung kapa na Okay. cancerous? Ano yung kapa? I mean, ano hindi namin alam yung kapa. yung kapa na yan, the more you feel, the more you will learn. Through the years, kung minsan, iba yung nakakapa ng bata na siruhano kaysa sa matanda. Like, Kasi, sir, anong tips nyo sa mga, kahit for doctors, ano ba well, mas matig? number one is dapat gentle ka rin sa pagkapa. Kasi pagka hindi ka gentle, yung pasyente, ano yan gagalaw at matatakot sa iyan. So, lalong Oo, ititigas mas niya. ititigas niya. Kahit sa tiyan. Dapat very gentle ka lang sa kapa. And dapat yung iyong daliri masanay at matututo yung daliri mo kumapa niyan. Ang problema, kagaya ng sinasabi ko nga, kung mammogram lang yung gagawin at hindi kakapain ng pasyente, may tinatawag tayong false negative and false positive. Ano ibig sabihin nun? In 10% ng pasyente, may malaking bukol na nakakapa na kami, babasahin ng mammogram. Negative? Negative. Bakit ganun? Kaya nga, dun sa report nila, nagsusumusulat sila ng meron silang 10% na error rate. Ano nangyari? Bakit hindi nakita ng mammogram? Well, kung minsan dense pa yung breast, ibig sabihin, malaki yung... yung pinaka-connective tissue niya, hindi pa nakikita masyado. But, but on occasion, in around 10% ka, talagang obvious na yung breast mass, babasahin as normal. Kaya, hindi yung sabihin natin, we just rely on the mammogram, we rely on the... You have to rely on the clinician. Kasi, dapat yan sinusuri. Alam mo, sa medicine, hindi naman 100% ang medicine na di dapat magpakabit na lang tayo sa computer. Di ang computer na lang magsasabi sa atin. Hindi obra yan sa ating katawan. Ibang klase talaga si Dr. Estrada. Sir, yung daddy niyo ba or yung lolo niyo yung sobrang galing na Dr. Estrada before? Well, Or both? Both sila Oh, 3 generations. Sobrang galing. Sir, Mga first, third Jones. baka merong may edad na nakakakilala sa mga well, lolo mo. ang lolo ko nung panahon niya ay napakasikat nung time na yon. Si Dr. Januario Januario Estrada. Meron siyang 2 anak na siruhano. Yung isa doon si Dr. Fidel, yung tatay ko, at si Dr. Januario Jr., urologist. Yes. Pareho rin silang tatlo, napakagaling. Kaya napakahirap rin sa akin na maging sundan yung aking mga ninuno. Kaya siguro talagang nagsumikap ako para hindi naman mapahiya ang aming pamilya. Sobrang swerte po tayo sa bahay natin. Andiyan si Dr. Ramon Estrada. Tsaka kay Dr. Estrada, halos lahat ng parts kaya nyo operahan, di ba? Alam ko may ibang mga doktor talagang specialty. Isa na lang Kung ito na lang, leeg, yan. Yung kayo sir, lahat Nagagawa ko pa. Ginagawa nyo lahat Well, ang pakiramdam ko kasi, parang ikaw ay doktor, mag-uumpisa ka, mag-aaral ka, lahat inaaral mo. Hindi dapat nakakalimutan mo ang buong katawan. Ang problema sa ibang ating mga espesyalista na kasama, nakita yung baga, tinitingnan na lang ang baga ni Mr. X. Dapat, tingnan mo, si Mr. De La Cruz, hindi dapat siya si Mr. X. Mr. De La Cruz yan, tingnan mo yung katawan ni Mr. De La Cruz. At i-evaluate mo, hindi maganda yun lang ang titignan mo dahil yun lang ang kaalaman mo. Sir, lahat ng medical students, kailangan manood ng Facebook Live natin. Yan talagang
hinahabol natin ngayon. Lalo na ngayon, social media, maraming mga issue. Ang next, maraming questions sa thyroid. Thyroid, Thyroid, very common din. Oo. Kasi ang tatanong natin kay Dr. Estrada, minsan yung mga ooperahan, di ooperahan, natatakot tayo. Yung iba na operahan, nawala ng boses, may mga ganun. Oo. Well, like anything, sabi ko nga, kung kailangan operahan, may indication, pupunta sana kayo sa specialista na may track record. Kasi kung yung specialista walang track record, mahirap rin paano track record? Pwede ba natin discuss yun? Well, siyempre, habang nagkakaedad ang doktor, may experience ang doktor. Sa ibang pasyente. Sa ibang so, pasyente. pwede magtanong-tanong. Oo. Kadalasan naman, ako ang nakukuha kong pasyente, referral ng kapwa pasyente. So sila mismo ang nagdadala, sila ang naghihikayat na ma-examine ko ang pasyente. Kasi mahirap rin naman na alam mo na mahina yung doktor na yun. Tapos, yun, mawalan ka ng boses, kawawa ka naman. Okay. Ibang dalasin, Facebook Live, ibang klase si Sir. Okay, tatahimik na ako. Yeah. Yes, sir. Sir, Sir, ano laging po? katanungan, bukol sa thyroid. Yes, bakit Minsan daw isa, magkakaroon sa kabila. Okay. Bakit nagkakabukol? Ano yung common na bukol? Anong gagawin sa bukol? Okay. Well, hindi lahat ng bukol sa leeg kailangan operahan. Number one, dapat ma-diagnose maigi yan. So, yung history niyan, dapat magawa maigi. Yung physical examination o yung sa pagkapa ng leeg, dapat makapa ng maigi yan. At pagka meron ka ng idea kung ano siya, saka ka gagawa ng tinatawag na diagnostics. So, kung may bukol na kikita, usually pinapa-ultrasound yan at malaman natin kung anong klase. Kung cystic yan o fluid, pwedeng kuhanan ng fine needle aspiration yan, lagyan ng karayom, kukunin yung tubig, at pag nangyari yun, liliit yung bukol kaagad. So, at susuriin yung nakuha. Ngayon, kung yung kapa matigas na matigas, tapos nag-needle biopsy, solid yung area, nag-ultrasound, at may suspecha na cancer o lumabas na atypical or may cancer na nabasa, yun kailangan operahan 100%. Okay? So, kung may suspicion ng cancer, kailangan tanggalin yan dahil napakaganda ng resulta pag naoperahan ang thyroid. 95% ng pasyente, pag naoperahan mo ng thyroid cancer, parang wala ng cancer pag natanggal na. Isa daw to sa pinaka-benign, pinakamabait na cancer. Ito, bakit ganun? Oo. Sabi nga ng namin nung estudyante kami, kung hihingi ka sa Diyos at mag-aambon ng cancer, isa to sa hihingin mo sa Diyos na ito ang cancer na makuha mo. Thyroid o cancer sa balat. Yung tinatawag na squamous carcinoma. Yung behavior kasi nito, napakabagal. Hindi siya aggressive. May occasional few, mga 5% na aggressive. Yun yung hindi mo rin gustong magkaroon ng ganitong klaseng cancer. Okay. But most of the time, pag natanggal mo yan, wala nang problema yan. Ano lang, follow up ka lang sa doktor mo, at kung maayos ang pag-opera sa'yo, yung buhay mo will be regular. Meron ba kayong tips para sa may bukol, may bawal gawin, bawal kainin? Meron bang gano'n? Well, yung isang sinasabi sa ating kaalaman is yung mga endemic, yung tinatawag natin yung mga tao sa bundok na walang iodine, dapat may iodized salt tayo. Kaya lang, universally, meron na tayong iodized salt Kaya dapat hindi na nangyayari yung endemic na yung sinasabing kakain ng repolyo, kakain ng tatanggalin mo yung repolyo. Kung kumakain ka ng kalahating ulo ng repolyo o buong ulo ng repolyo at yan parati ang kinakain mo, yun ang dahilan.
But yung kumakain ka lang at nakasama lang sa pansit na kapiraso, hindi yun yung dahilan ng bukol na yan. Sa mga may toxic goiter, kailan sila inooperahan? Well, ang toxic goiter, number one, ang kailangan dyan, i-control. So, kung titignan mo, yung pasyente, pagka toxic ang goiter, lumuluwa yung mata, hyperactive. Ibig sabihin, lumuluwa, may sa ating proptosis na kalabas. Tapos, may bukol na kakapa. Meron naman mga pasyente, wala ka nakakapambukol, kaya lang meron toxic goiter. Ano ba ang nangyayari dyan? Masyadong mabilis ang production ng, or masyadong marami ang nagagawang thyroid hormone. Hinahambing ko yan sa sasakyan. So, yung sasakyan, inuubos niya yung gasolina, ang takbo ng sasakyan niya ay mabagal pa rin. So, ganun din ang nangyayari sa toxic goiter. Sa toxic goiter, number one is dapat i-control yan. At ang pag-control niyan, gamot. Hindi dapat yan operahan ka agad dahil toxic goiter. Pagka ginawa mo yan, mamamatay ang pasyente. So, first is to control the toxicity. Gagamutin muna yan. Ngayon, kung yung size naman maliit ng bukol, pwedeng bigyan ng radioactive iodine yan. Kaya kung malaki naman yung bukol, mas maganda ng operahan dahil kahit controlled na yung disease, malaki pa rin yung leeg ng pasyente, mas maganda siguro tignan na normal na yung leeg ng pasyente. So, sa akin, pag malaki talaga, very obvious yung bukol sa pasyente at controlled, tsaka inooperahan. Okay. Tayo, sir, tips sa kapwa-doktor. Ano ba minsan yung nahirap yung sa boses? Mahirap ba talaga yung ganitong operation? Alam mo, dapat napakagaling ng Pilipino doktor sa pag-opera ng thyroid. Kasi napakadami nating pasyente niyan. Kumpara sa mga dayuhan, mas magaling dapat tayo gumawa niyan. Ang sinasabi ko nga, pagka ginagawa ito, dapat matyaga ka. Hindi mo dapat madaliin yung operasyon. Pangalawa is, isa-isa mong ilalagate o hahanapin yung mga ugat. Hindi yung tinatawag na mass ligation. Kasi pagka kinuha mo lahat, isang sukluban yan, baka madali mo yung nerve. Kaya dapat yan, matyaga ka mag-opera yan. Pangalawa is with technology now, may gumagamit ng mga harmonic scalpel, may ginagamit na mga energy devices. Mag-ingat rin sila sa energy device kasi yung energy device na yan, nakakasunog. Mainit din yan eh. So pagka hindi sila maingat, sa aking nakikita, yung mga gumagamit ng mga energy device na yan, akala nila, wow, bloodless, konti yung dugo. Yung pala, nasunog na nila yung tissue. Yung ating nerve. Yung nerve. So nasunog yung nerve, siyempre magkakaroon ng paralysis, pwedeng temporary paralysis. But kawawa rin naman ang pasyente at matatakot ka. So, ano nangyari? Parang hoarseness? Hoarse ang pasyente. Kaya nga dapat yan, ingatan. Yes. Ang gaganda ng mga comments natin, Dr. Estrada. Sabi nung isa, may nervous siya, pero pag naririnig niya yung ganitong usapan, nawawala daw yung nervous niya. Nakakalma daw siya. Kahit ako nakakalma. Kahit anong sakit. Kung mahilig kayo kumain ng taba, habang nandyan si Dr. Estrada, medyo safe. Meron kayo, sir, napakagandang tips para sa kapwa nating doctors. Actually, ito malalim itong mga tip ni Dr. Estrada sa mga surgeons. Meron kayong way na pag kayo nag-opera, ang ganda ng walang complication. Meron kayo sinasabi na may plane ang tiyan, may angulo na alam nyo yung parang swabbing yung pagkahawak nyo. Ang siguro na idulot sa akin ng aking pamilya, ang sabi nga ng aking lolo, yung turo niya is dapat gentle ka sa tissues. So, hahanapin mo yung right plane. Kasi pagka mabait ka sa... Parang ganito, sir. Mabait yung tissues na yan. Kasi, alam mo, pagka nag-opera kami sabihin natin, ng colon, may lines yan na dapat fina-follow mo.
hahanapin mo yung right plane. Pagka tama yung plane mo, hindi madugo yan. May mga invisible na linya to. May mga linya yan na nakikita naman ng Siruano, yung iba lang, hindi ko alam bakit hindi nila hinahanap at yung lugar. At hindi ka dapat marahas. Hindi ka dapat gentle ang paghawak mo. So, sabi ko, parang ano yan parang hahawak ka ng kamay ng babae. Gentle, hindi pwedeng brusko. Pagka brusko, masasaktan rin yung looban ng tao. Pag naging brusko yung pagkahawak, ano nga yung complication? Hindi gigising, hindi uutot. Ano yan, mahihirapan yan, mapaparalyze, magkakaroon ng tinatawag na ileus, yung bituka ay mas mamamaga. So, mas matagal ang recovery. So, mas maganda kung gentle ka sa ano. Sir, bago natin meron tayong part 1 and part 2. Hopefully, time pa kayo, sir. Walang problema. Okay lang ba, sir? Na-istorbo ko kayo. Isa pang, kahit short lang naman, about lus-lus. Ang dami rin nagtatanong ng lus-lus Lus-lus sa singit. Ano bang general tips nyo sa lus-lus? Kailan ooperahan? Well, ano bang ginagawa pag, siyempre sa mga lalaki, sa mga singit Well, number one, akala natin sa lalaki lang nangyayari lus-lus. Meron rin lus-lus sa nangyayari sa babae. Pag sinabi natin lus-lus, merong abnormal na portion ng katawan na lumalabas. So, kadalasan yan, ang lus-lus, pag sinabi, ay nangyayari sa singit. Kasi ang lus-lus pwede rin mangyari sa dati nating operasyon. So, kung ito yung katawan, sabihin natin kagaya sa lalaki, yung ating bayag o testicle na galing sa likod. Mula sa likod yan, bumababa yan, nagmamigrate yan, papunta sa ating scrotum. Doon pumupunta yung bayag. Ngayon, dapat yun magsara. Okay? So, pag napanganak na tayo, magsasara yun. Unfortunately, hindi nagsasara. So, pagka nangyari yun at hindi siya nagsasara, lumalabas yung ating bituka, lumalabas yung ating pwedeng, kung babae, ovary yung lumalabas yan, yun yung pwedeng maipit. So, bakit natin inooperahan? Gusto natin ma-prevent ang big complication. Ang complication kasi is pag naipit ang bituka at hindi siya at mawala ng blood supply, mabubulok. So, yun yung dahilan ng pag-opera niya. So, ano mararamdaman ng pasyente, masakit. sir? Masakit. Pero yung may lus-lus, may buko lang pag umuubo. Pagka umuubo, minsan naman, ang ano dyan, number one is history. Ano ba nangyayari? Pagka natayo, pagka umiyak ang bata, pagka umiiri ang bata, lumalabas at lumalaki. Pagka relax ang bata, wala kang nakakapa. Bumabalik siya. Ngayon, pagka may edad na, yung pinakaluslos, yung lumalabas, minsan tinutulak yan para bumalik. So, pagka hindi na itutulak yan, masama yan, masamang senyalis yan. Kailangan maano. Meron bang dahilan bakit nagkakaluslos? Sobra bang bigat ng binubuhat? Sobrang ire? Kulang sa exercise? Sobra sa exercise? Well, sabi nga natin dyan, wear and tear. Ngayon, di ba, alam natin yung paglabas ng yung testicle ng lalaki bumababa dito sa scrotum. Yun, congenital yan. Inborn yan. Ngayon, habang nagkakaedad tayo, yung ating pinaka-abdominal wall, itong color blue na ito, humihina yan Humihina dahil dyan pagkahina niyan, bumubukol yan. So, yung wear and tear na yan, kailangan i-repair. Dahil, one is, yung mga lalaki, may hirap umihi, may prostate problem, iri sila ng iri, mayroong constipation, ubo ng ubo yung pasyente, o wear and tear sa pagbubuhat ng mabibigat, yun talaga ang pwedeng mangyari. So, basta may bukol, mas maganda na operahan? Kung may nakakapa at merong may hernia, ang dictobdom, mas magandang operahan. Ngayon, kailan hindi inooperahan yan? Pagka yung pasyente, sabihin natin, sedentary, hindi na mahina na masyado yung pasyente, nakahiga na lang parati,
huwag nyo na galawin yan. Huwag nyo na pakialaman yan. Baka yung buhay pa niyan mapamadali dahil sa operasyon. Pero madali lang yung operation, safe lang. Very ang sinasabi nga namin, pagka inoperahan, ang morbidity o yung complication is very low. Okay? Kesa sa hantay natin maipit yung bituka, pag naipit ang bituka at namatay yung bituka dyan, yung mortality o yung pagkamatay, mamamatay ang pasyente, becomes very high. Okay, ibang klase talaga. Iba talaga eh. Kasi minsan, pag yung mga, kami sir, hindi surgeon, or yung mga like, sasabihin, ay, ganyan lang yan, ay, kaliwa, pag ganito, pag loose, ganito, pag thyroid, ganyan. Hindi talaga 1 plus 1 eh. Kung makita nyo talaga pinag-isip. Ang sinasabi ko nga is, yung paggamot sa isang pasyente, tinetailor mo o binabagay mo, hinahambing mo sa edad niya, nararamdaman niya, sa mga ibang medical na problema niya. Hindi pwedeng dekahon. Ibig sabihin, lahat ganito lang ang ano. Makikita mo, yung pasyente, malapit na sa hukay, gagawin mo pa yan. Ikaw na magpapahukay sa pasyente dahil ginawa mo pa yun. Yes. Napakarami pong may lipoma. Ano po ang lipoma at kailan inooperahan at kailan hindi? Okay. Yung mga bukol na yan, number 1, kinakapayan ng isang doktor at nalalaman mo kung taba lang yung ano. Ang lipoma ay ibig sabihin, yung pinakataba natin sa ilalim ng balat, lumalaki. So, nagiging abnormal yung growth niya. So, sa akin, ang sinasabi ko sa pasyente, kung hindi naman naabala yan, hindi naman kailangan tanggalin yan. Ngayon, kung kagaya ng lugar na naiipit siya parati, sabihin natin, babae, may nasa bra line yun, nasa likod, parating naiipit. Maganda nang tanggalin kasi mas naiirita yan eh. But, pwede maging cancer? Hindi. Most of this hindi magiging cancer. 99% hindi magiging cancer yan. Ang ano lang is, pag biglang lumaki yung bukol, 100% kailangan pa-operan yan. Cancer kasi yun. Baka cancer siya. Kahit malambot, posibleng cancer? Pwede. May tinatawag na liposarcoma. Kahit malambot Yes, siya, pwede yes, may cancer? pwede. Kaya nga, depende yan sa kapa. But kung nakakapa niya, sa akin, kung lipoma, bihira kung i-advise na operahan eh. Pero sir, pag sarcoma, may nagtanong po, Oo. kailangan po bang operahan? Yun, kailangan operahan. Ang pag-opera ng sarcoma, kailangan yung wide excision. Ibig sabihin, yung neighboring structures niya, kailangan tanggalin. Hindi pwedeng ano lang, yung pinakabukol lang ang tanggalin. Kung hindi, uulit at uulit yan. Okay. Thank you very much. Nako, ito po, part 1 pa lang. Hopefully, may time pa si Dr. Estrada. Meron pa tayong part 2. Pag-usapan natin colon cancer tsaka almorana. Siya ang favorite niya. So, tutok lang. Salamat sa pag-like. Salamat sa pag-share. Meron pa siyang praise God. Sobrang ganda. Hindi lang to pang lay, pang bayan, pati sa mga doctors gusto natin maturuan. Siyempre, di ba? Yung mga tamang practice. Okay, babalik po kami in 2 minutes.